Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rani. Matagal na akong nagbabalak magbahagi ng kwento. Pero ngayon lamang ako nabigyan ng pagkakataon. Patungkol ito sa naranasan ko dati na siyang ibang-iba kumpara sa nalatag na kwento dito sa channel na ito. Ang kabuuang laman ng kwento ay mga pangyayaring hanggang sa ngayon nagsisilbing bangungot ko. Lumaki ako sa dapitan. Noong nakapagtapos ako ng high school, pinili ko noong mag-ibang bayan. Kumbaga, maghahanap ng trabaho. Nangyari ito dekada 90. Nagtungo ako ng Davao, Cagayan de Oro, Negros at Cebu. Marami na akong napasukang trabaho. Construction, sa mga fast food, sa mga kumpanya at iba pa na mapagkakakitaan ko noon. Hanggang sa napadpad ako sa Iloilo. Dinala kasi ako ng naging kaibigan ko noon sa trabaho. Isa po siyang beke. Aminin ko na, Sir Seth. Nobyo niyo po ako. Sinusuportahan niya ako kahit pa may trabaho ako noon. Siguro alam niyo naman ang kapalit, di ba? Yung serbisyong alam niyo na. Pangalanan natin siyang Ligaya. Ligaya na lamang, Sir Seth. Mabait si Ligaya. Katunayan ay alagang-alaga niya ako at tila walang kapaguran. Ang hindi ko alam, iba pala ang motibo niya sa akin noon. Iba ang sadya niya. Kaya niya ako dinala sa Iloilo. Bago ang lahat, iisa-isay natin ang bawat yugto. May tahanan si Ligaya sa bukid ng Iloilo. Hindi naman liblib yon. Gawa ng maraming bahay. Kumbaga, bukid lamang tingnan kasi nga nasa bundok talaga yon. Akala ko pa nga nung una pamilya o naroroon na mga magulang niya nakatira pero nalaman kong siya lamang pala mag-isa. Wala lamang sa akin yon. Ang iniisip ko noon ay makapag-ipon at makapagpadala ng pera sa magulang ko para suporta ng mga kapatid ko noon na nag-aaral pa. Di bali nang hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Basta sila makapagtapos noon. Yun lamang ang bagay na maitutulong ko sa mga magulang ko dahil sa hirap ng buhay. Ayun na nga, nagkaroon ng pwesto si Ligaya sa lungsod. Nangupahan lamang siya dito at ginawa niya yung parlor. Ginawa niya akong alalay. Wala namang problema sa akin yun dahil nga marunong din naman ako manggupit. Mga buwan nang nakalipas, napapansin ko noon na tila ba nagiging strikto sa akin si Ligaya. Yung tipong ayaw niya akong palabasin alinman sa bahay at sa pwesto sa may lungsod noon. Nagtataka ako noon. Tinatanong ko siya kung bakit. Hindi naman nagbibigay ng dahilan. Basta daw wag ako maglalabas. Lalabas lamang umano ako kapag kasama siya. Naisip ko na baka may pinagseselosan itong katulad niya. Pero wala naman akong kinagigiliwan noon. Maging babae nga, iniiwasan ko dahil ayaw kong may masabi ito at baka palayasin ako. Hindi naman sa hinuhututan ko siya pero malaki ang naging tulong niya sa akin. Kusang loob ang lahat. Ako naman ay pinagpapahalagan ko ito. Naisip ko pa na baka hindi na ako magkakaroon ng asawa. Baka ito nang si Ligaya ang magiging kapareha ko habang buhay. Para na kasi kaming mag-asawa. Kung anong ginagawa ng mag-asawa ay ginagawa din namin. Maliit lang ang bahay ni Ligaya pero maganda yon. Gawa sa semento. Isang palapag lang pero kahit maliit yon, merong beranda.
May mga pagkakataon na nagtatanong ako patungkol sa kanyang kaanak. Partikular sa lugar na ito kung meron ba siyang kapatid at malalapit sa buhay. Pero sinasabi niyang hindi daw talaga siya taga ron. Wala siyang kaanak. Tapos kapag lumalalim na ang usapan namin patungkol sa kanya, inililihis niya ng paksa nun. Yung tono pa ng boses niya, pumibigat. Isang gabi, habang papauwi kami noon galing sa bayan, pansin ko sa kanyang para siyang balisa. Yung tipong namumutla ito at sobrang likot ng kanyang mga mata. Tinanong ko siya kung may problema pero hindi nagsasalita yon. Nang malapit na kami sa bahay, bigla siyang kumabig ng daan. Walang paalam itong umalis at ang bilis ng paglalakad niya noon. Kako sa sarili ko baka nasira lang yung tiyan niya kaya nagmamadali yon. Pero ang tagal niyang nakabalik, Sir Seth. Nakapaghapunan na lamang ako noon pero hindi pa siya dumadating. Nag-alala ako syempre. Sinubukan ko pa nga siyang hagilapin noon pero wala, hindi ko siya nakita. Nakapagtanong-tanong din ako pero wala naman daw nakakita kay Ligaya. Umuwi ako noon at inisip na baka may pinuntahan lang pagkatapos makapagbawas sa liblib. Hanggang sa noong madaling araw, dumating ito. Nagtulog-tulugan ako at pinapakiramdaman siya. Sobrang tahimik niya. Ilang saglit pa, nararamdaman ko na ang paggala ng kamay niya sa katawan ko. Napapamura ako kasi nga, parang madidisgrasya pa ata sa madaling araw eh. Inaasahan ko yon. Pero iba ang ginawa ni Ligaya. Ang diin ng pagkakahawak niya sa akin noon. Nang matapat na ang mukha niya sa mukha ko, ganun na lang ang pagkasindak ko. Iba ang mukhang nakita ko noon. Napakaitim ng kanyang mga mata. Napakabaho pa niya na wari ba'y may hininga itong parang galing sa imburnal. Nagulat talaga ako noon. Nasuntok ko si Ligaya. Pagkatayo ko, mas nangilabot ako, lalo na't pinagbuksan ko ang ilaw at nakita ko siyang nakadapa sa may kama. Para siyang impacto, Sir Seth. Nakahubot-hubad yun. Tapos may mga balahibo siya sa kanyang balikat hanggang sa batok. Sinubukan kong tumakbo pero ang bilis niyang nakalundag at hinarangan ako sa may pintuan. Nagsisisigaw ako noon pero hindi ko alam kung bakit parang walang nakakarinig. Alam ko yan kasi nga napakalakas ng pagsigaw at may malapit na kapitbahay. Hanggang sa naisipan kong dumaan sa bintana. Wala na akong pakinon. Sa kabutihang palad ay nakalabas ako. Tumakbo ako pero sinisipat ko ang bahay. Nagbukas ang pinto at nakita ko si Ligaya na nakatapis ng tuwalya. Takang-taka ako nun gawa ng maayos ang itsura niya. Kinakawayan pa ako nito tapos sumisigaw yon at sinabing ano ba daw ang nangyayari sa akin. Sumunod ba yon? Nabutan niya ako sa bandang kalsada. Hindi na pangit ang mukha niya. Normal na parabang nananaginip lamang ako noon. Hinila niya ang kamay ko pero dahil sa takot ko noon ay nagkumawala ako. Sinabi niya naman na nababaliw na raw ako. Muli niya akong nilinaw noon kung ano daw ang nangyayari at nagsisisigaw na lamang ako bigla noon. Gulong-gulo ang isip ko. Talagang lumalabas na mga nakita kong hindi totoo. Isipin niyo, nasuntok ko siya sa mukha pero wala man lamang itong pasa. Ano yun, di ba? Kumalma ako. Nagpaanod ako sa muling paghila niya sa akin. Sinabi kong napakapangit na mukha niya kanina na para siyang halimaw. Tumawa ito at sinabing baka nagdodroga daw ako
Baka may tinatago daw ako sa kanya. Parang wala lang, Sir Seth. Parang mapapaisip ka talaga na guni-guni lamang talaga ang lahat na yon. Pero sobra akong nagtaka nun. Nakita ko, naamoy ko, nahawakan ko pa siya. Ang gaspang pa nga ng balat niya eh. Pero papanong naging normal ito? Pagsapit ng umaga, nakatitig ako sa kanya noon habang abala ito sa ginagawa niyang pagluto. Hindi siya lumilingon sa akin. Talagang ito ang nakikita ko sa kanya tuwing umaga noon. Pero nagkaroon talaga ako noon ng phobia. Kahit pa man naniniwala na ako na hindi totoo yun, pero sa tuwing maiisip ko ang nangyari, kinikilabutan ako. Hindi na nga ako nung tumatabi sa kanya eh. Doon lang ako sa sahig natutulog. Ang masaklap pa dyan, hindi ako dinadalaw ng antok. Nakamasid lang ako sa kanya palagi. Hanggang sa lumipas pa noon ng maraming araw, unti-unti ko nang nakakalimutan ng lahat. Unti-unti ding nagbabalik sa normal yung ugnayan namin. Yung tipong nagbalik na ang lambingan naming dalawa. Pero may mga pagkakataon pa rin na nakikita ko siyang balisa at napakalikot na mga mata. Yung mga bagay na yon, yun yung mga nag-uudyok sa akin para maalala ang mga nangyari. Sa natatandaan ko noon, kaarawan niya. May mga bisita kami sa bahay at kapwa kaparehan niya ng wisyo. Kumbaga, mga beki lahat ng bisita. Nagkainuman hanggang sa nalasing ako noon. Maiyakaban ng mula patanghali ang tagay ng alak. Gabi na nang umalis ang mga bisita. Nasa 10:00 yun. Sinabi ni Ligaya na sumama daw ako sa kanya. May pupuntahan daw kami. Sabi ko naman ay ipagpabukas na lamang gawa ng bukod sa malalim na gabi na yon, lango na nga ako sa alak, pero pinipilit niya, Sir Seth. Wala naman akong nagawa nun kung di ang sundin siya. Pagkalabas namin ng bahay nun, napakunot na mukha ko kasi may tao. Babae. May katandaan. Sing-edad lamang yun ng nanay ko. Nakita kong tumingin ito sa akin tapos tumango. Ako naman ay napatingin kay Ligaya. Nagtanong ako sa kanya kung kakilala niya ba ang babaeng yun. Ngumiti ito. Kilala daw niya. Sinusundo daw kami noon sa kung saan kami pupunta. Siyempre, hindi ako naghinala. Parang normal lamang ang lahat. Nung naglakad na kami patungong kalsada, may nakaparada doong sasakyan. Honor ito na walang bubong. Sabi ni Ligaya, yun naman ang sasakyan namin. Sumakay na daw ako at alis na kami noon. Yung nagmamaneho nito, tumingin lamang saglit sa akin tapos ngumiti, na para bang matagal na akong kilala nito. Tinawag pa ang pangalan ko at sinabing, doon daw ako sa harap umupo. Tumango ako alinsunod dito at doon nga ako sa may harapan umupo noon. Nang umandar na yung sasakyan, nagtanong ako kung saan ba kami pupunta. Ang sumagot nito yung driver. Matanda din yon, at ang sabi ay malapit lamang umano. Isang pagditiwang umano ang pupuntahan namin. Takang-taka ako noon. Hindi naman ako bata para isiping walang mali. Papanong pagditiwang ang pupuntahan malalim na yung gabi. Kaya iniisip ko na baka bukas paggaganapin. Pero habang tinitingnan ko ang mukha ng driver, para bang hindi ito mapakali. Yung tipong may malalim na problema. Nakakunot kasi ang mukha niya. Tapos panay buntong hininga na parang hindi mapakali nun. Yung babaeng matanda ay pangalanan nating Ginang Patricia, habang yung driver naman, Tango. Patungong bukid ang sasakyan.
Namumutawi sa isip ko noon ang kung ano at saan talaga kami pupunta. Ang sabi kasi malapit lamang umano pero ang tagal na namin doon sa sasakyan, hindi pa rin kami nakababa noon. Tingin ko nga noon ay mag-iisang oras na ang biyahe pero hindi pa rin kami nakakarating. Nagdududa na talaga ako noon na may kinukubli itong si Ligaya. Lalo na sa tuwing napapatingin ako sa kanya. Lumilikot bigla ang mga mata hanggang sa huminto na kami noon sa isang lugar na sobrang dilim. Pagkatapos noon, bigla akong hinawakan sa kamay ni Ligaya at hinila pababa ng sasakyan. Hindi naman ako nagsalita noon. Nag-uusap si Tango at Ginang Patricia. Para bang mag-asawa mga ito. Yun lang ang pagkakabasa ko sa mga pag-uusap nila. Tapos may nakita akong papasalubong sa amin noon. 2 lalaki. Nang makalapit na ay sinabing ako na daw ba ang nobyo ni Ligaya noon. Hindi naman nagsalita si Ligaya, maliban na lamang sa pagtango nito. Yung 2 lalaki ay sumakay sa jeep at umalis sa mga ito. Nagtanong ako kay Tango kung sino ang mga yon at ang sabi naman nito ay magkapatid daw yun at ang isa dito. Yun ang may-ari ng sasakyan. Napagtanto ko na baka hiniram lamang ang sasakyang sumundo sa amin. Naglakad kami sa napakakipot na daan at wala man lamang akong nakikitang bahay noon. Yung bawat gilid, mga saging at lampas taong talahib. Hanggang sa nakakita na ako ng bahay. 2 yun pero magkakalayo. Ang nagiging batayan ko lamang dito ay ang ilaw na tila galing sa gasera. Diretso lang kami ng lakad hanggang kumabig si Tango doon sa unang bahay. Naiisip ko na baka doon ito nakatira. Nakita ko pang may sumilip na bata sa bintana. Sumilip din si Tango na makapasok sa bahay. Umiling-iling pa ito na para bang may iniisip noon. Yun bang parang hindi nito gusto na naroroon kami sa lugar. Naisip ko pa nga noon na baka kami ni Ligaya ang naging problema nito. Kaya nakikita ko siyang hindi mapakali. Ang kasama ko na lamang noon ay si Ligaya at ang ginang na si Patricia. Alam kong patungo kami sa isa pang bahay doon. Hanggang sa makarating kami dito. At ang sabi ni Ginang Patricia, kami na daw ang bahala doon. Uuwi na daw kasi ang ginang. Maliit lamang yun pero gawa sa semento. Kwadrado, walang silid. Bagos, isang espasyo lamang ang loob na may isang higaan. Pinapasok ako ni Ligaya. Aalis daw siya at babalik din kaagad. Isinara niya ang pintuan at naglakad na ito palayo. Wala naman akong reklamo nun. Pagod na kasi ako at walang ibang laman ang isip ko kung hindi ba nigatunan. Ikaw ba naman yung lango sa alak, diba? Dahil sa antok na ako noon ay humiga na lamang ako sa mahigaan. Hanggang sa nakatulog ako. At nagising na lamang ako noon nang mamalayan kong tumabi sa akin si Ligaya. Pagsilip ko sa relo ko, pasado 3:00 ng madaling araw na. Medyo naimasmasan na ako ng mga sandaling yon. Tinanong ko kung ano bang gagawin namin sa lugar na yon. Sabi naman ni Ligaya, sa umaga na lamang umano niya sasabihin. Sorpresa daw yon. Hindi ko alam kung ano bang pinagsasasabi niya pero ramdam ko talaga noon na merong mali. Ilang minutong nakalipas, pinatay ni Ligaya ang gaserang nakapatong sa may bintana. Naiisip ko na baka matutulog na ito pero bigla na lamang akong dinaganan. Dito mismo sa dibdib ko, dahilan namang nagulat talaga ako noon. Tapos ay hinawakan niya ang magkabilang kamay ko. Inilapit niya ang mukha sa akin. Dito ko muling naamoy ang samyo na napakabaho. Sobrang init ng kanyang katawan na para bang nilalagnat. Pumangit bigla ang mukha niya.
Doon ko na napagtanto na totoo lahat ng nangyari sa akin doon mismo sa bahay ni Ligaya. At siguro ay dinala niya ako doon sa lugar para hindi ako makatakas nun. At kung hindi ako nagkakamali, kakuntsaba niya yung mga kasama namin kanina. At kung hindi din ako nagkakamali, aswang siya. Sa maniwala man kayo sa hindi, kung nagawa ko noong magsisisigaw, ngayon hindi na. Yung tuhod niya ay nakatapat sa leeg ko. Naiisip ko noon na kakainin ako nito. Hindi talaga ako makapalag hanggang sa kinagat niya ako dito sa balikat ko. Damang-dama ko ang pagbaon ng kanyang ngipin. Tapos yung mga buhok niya, pumulupot sa mukha ko noon. Dahilan namang halos hindi ako makahinga. Nakawala ang isang kamay ko. Nagpupumiglas ako noon. Sinusuntok ko ang kanyang tagiliran pero dahil nakakaibabaw siya sa akin, nahihirapan ako noon. Hanggang sa inunat niya ang balikat ko habang kagat-kagat. Napakasakit nito at talagang napaiyak ako noon. Nananalangin ako na sana makawala ako. Siguro, dininig yon ng Panginoon. Nakahawak ako noon ng kabilya, yung bakal na para sa pagtatayo ng pader. Sa may uluhan ko ito banda at talagang sinaksak ko ang leeg niya noon. Nakawala ako noon at nagpasuray-suray patungo sa may pintuan. Lumabas ako. Sumunod sa akin si Ligaya. Doon ito sa bintana dumaan. Tingin ko noon ay wala din akong kawala nito kahit subukan ko mang tumakas. Kaya ang ginawa ko, lumaban ako. Nagwalang bahala na ako noon. Mamamatay man ako, pero makikipagpatayan naman ako sa kanya. Sinunggaban niya ako. Dahil lang napaatras ako noon hanggang sa nakarating kami sa may sagingan. Gumagapang lamang siya sa lupa. Naaaninag ko naman pero limitado yon. Hindi ko alam kung kailan siya muling susunggab. Atras lamang ako ng atras noon hanggang sa umatake siya muli. Pero sa pagkakataong ito, nahawakan ko yung buhok niya. Doon, pinagsasaksak ko ang batok niya hanggang sa nagpagulong-gulong na kami at sa hindi malamang dahilan ay nalaglag kaming dalawa sa isang bangin. Malalim-lalim yon at ang binagsakan ko sa may bandang damuhan. Habang si Ligaya naman, doon natapat sa mga nakausling kahoy. Kitang-kita ko kung paano siya natusok sa sanga. Sa tiyan yon. Pero nagawa niya pang makawala at nabali yung nakatusok sa kanya. Pero hindi na siya ganun ka-agresibo. Nagpasuray-suray na ito. Nabitawan ko ang kabelya. Kaya naghanap ako ng bato nun. Nakapulot ako ng medyo malaki-laki. Pinukpok ko ang mukha niya nang sumunggab ulit sa akin yon. Hanggang sa napabagsak ko ito. At nang mamalayan kong hindi na gumagalaw, marahan akong gumapang nun. Paakyat ng bangin. Marahil ay may mga magdududa sa kwento. Lalo na't nakapanglaban ako sa aswang kahit wala naman akong karunungan. Hindi ko alam, Sir Seth, pero parang ginabayan talaga ako ng Panginoon nun eh. Wala namang ibang gagapi sa kadiliman o kasamaan kundi ang kapangyarihan ng Panginoon, di ba? Ayun na nga. Nakaalpas ako noon sa may bangin. Akala ko ay tapos na ang lahat. Pero may bumagat sa akin, Sir Seth. Parang babae yon. Madilim kasi kaya hindi malinaw ang mukha pero yung postura ng katawan, babae. Yung mga buhok nito ay nakabuhaghag. Tapos para bang may buhay yon. Naglalaro sa ere. Ubus na ang takot ko nun. Wala na akong ibang hinahanap kung hindi ang makipagpatayan talaga. Galit na galit yon at inaambahan ako ng pagsakmal. Kumakabig ako sa paligid kasi nga baka malaglag lamang muli ako sa baba.
Aminado naman akong parang patay na si Ligaya. Nang makakabig ako at alam ko sa sarili ko na pabor sa akin noon, hinamon ko yung nilalang. Lapit! Lapit kang hayop ka! Mga hayop kayong lahat! Kampun kayo ng kadiliman! Matapos ko lang magsalita ay talagang sumunggab yun, Sir Seth. Gaya ng nangyari sa amin ni Ligaya. Nagpagulong-gulong kami ng nilalang na yon sa damuhan. Hindi siya kasing lakas ni Ligaya. Mas malakas si Ligaya. Malaking tao kasi itong si Ligaya, Sir Seth. Buhok talagang pinupuntiri ako noon gawa ng napansin ko kay Ligaya kanina na nasasaktan ito sa buhok. Kinagat ako sa kamay ko. Para bang aso itong kumakagat. Gasgas pa ang boses niya. Maya-maya ay nakahawak ako ng bato. Isinampal ko sa mukha niya at kaagad akong bumitaw sa kanya. Dali-dali akong nagtungo sa may espasyo na akala ko may iba pang susugod sa akin noon. Akala ko kasi ang mga nakatira doon lahat, mga aswang. Pero wala nang iba pa. Sumunod yung babaeng aswang at nang tamaan ito ng liwanag mula sa isa pang bahay. Doon ko napagtanto na ito yung ginang kanina. Sa hugis ng katawan at postura ng mukha, kahit pangit pa yon, kawangis niya yung matandang babae. Pinagbabato ko ito ng nadadaanan kong bato nun. Hanggang sa lumabas yung bata doon sa bahay. Hindi ko alam pero bigla na lamang nawala yung nilalang. Tapos nakita ko yung driver na si Tango. Gulat na gulat ako gawa ng bigla nitong sinabi na tumakbo at tumakas na daw ako noon. Hindi ko alam kung bakit tila nililigtas ako nito. Hindi ako kaagad nakagalaw. Balot pa ako ng pagtataka. Hanggang sa nagsalita ito at ang sabi ay aswang daw ang kanyang asawa at ang pamangkin nitong si Ligaya. Dagdag pa nito, may kutob na siyang may gagawing masama sa akin si Ligaya. Kaya nga sobra siyang nag-alala. Akala niya'y hindi makikialam ang kanyang asawang si Ginang Patricia pero ay ngang nangyari. Mabuti at nakarating daw ako doon sa bahay nila dahil naasiwa ang kanyang asawa sa anyong aswang nun. Huwag mo nang antayin na dumating pa yung dalawang lalaki. Mga pamangkin din yun ng asawa ko. Katulad niya yon. Pagkarinig ko nun, kagad akong sumirit ng takbo. Kahit sobrang sakit ng katawan ko, ininda ko yon. Idagdag pa dyan ng malaki kong sugat sa balikat. Kung hindi lang makapal ang damit ko, baklas talaga yung laman ko sa balikat nun. Nang makarating ako sa may kalsada, nagpatuloy ako sa pagtakbo. Sa kabutihang palad ay nakakita ako noon ng isang bahay na may tindahan na kabubukas lang. Doon ako pumuslit ng sandali. Napatanong pa sa akin yung lalaki na tindero sa kung ano daw ang nangyari sa akin. Sinabi ko yung totoo. Kako'y nakipagbuno ako sa aswang noon. Binanggit ko din ito kung saan banda nakatira. Pinapasok ako noon sa bahay. Nagpasalamat ako doon sa lalaki na pangalanan nating Gregorio. May babae din ito, asawa niya. Inasikaso nila ako. Hinugasan ang mga sugat ko. Sabi ni Gregorio, may aswang daw talaga sa kanila. Noon pa man umano ito at madalas daw nambibiktima ng mga dayo. Nanatili ako sa kanila ng isang araw. Gusto pa nga nung asawa nito na isang guni sa kinauukulan pero pinayuhan siya ng lalaki na wag na dahil baka madamay sila. Hindi lamang nag-iisang aswang doon sa lugar nila. Marami. Magkakamag-anak ang mga ito. Ayon pa daw sa sabi-sabi, galing ang lahi ng mga ito sa Aklan. Dagdag pa ni Gregorio, yung unang anak daw na pinagbubuntis ng kanyang asawa, nakunan ito dahil inaswang. Pinatotohanan naman ito ng babae. Kinuwento ko ang lahat.
na dinala ko sa Iloilo at maaaring ang totoong motibo. Patayin ako. Ang sabi naman ni Gregorio ay ito umano ang mga diskarte ng aswang. Yung mga taga-malayong lugar. Minamanipula at dinadala sa lugar ng aswang. Hindi umano iba sa kanila na nananalasa talaga ang mga yon doon. Gawa ng ambubungan ng bahay ng mag-asawa. May mga nakalagay na bagakay. Ultimong yung bakod nila ay may mga bagakay din. Napapailing na lamang ako nun. Aswang pala itong si Ligaya. Kung hindi lang siguro ako ginagabayan ng Panginoon. Nako, baka wala nang nakapagsandang kwentong ganito sa inyo ngayon, Sir Seth. Maraming sinabi sa akin si Gregorio. Mga nakakagawian ng aswang, mga kinikilos, at mga iniiwasan. Pinagdugtong-dugtong ko ang mga sandaling kasama ko si Ligaya. Mula nang magkakilala kami hanggang sa may mga nangyaring nakakapangilabot nun. Doon ko lang napagtanto ang lahat ng mga kinikilos niyang hindi pangkaraniwan. Na iniisip ko lang na baka trip-trip niya lamang ito. Yung tipong bigla na lang lalabas ng bahay, tapos titingala sa buwan. Nakakatawa nga gawa ng umuupo ito sa lupa, tapos parang dumudumi. Tuwad kasi ng tuwad yon. Gawain pala ito ng aswang. Maliban pa dyan ay may mga pagkain na iniiwasan si Ligaya. Kung tutuusin marami, tapos lahat ng masasarap na pagkain, ako lang ang kumakain. Iniisip ko pa nga noon na sobra niya ako mahal. Halimaw pala. Lahat ng ito, ang pinagbabatayan ko ay ang mga sinabi sa akin ni Gregorio. Tugmang-tugma talaga lahat. Gawain niyo ng aswang. Sa sumunod na araw, nagpaalam akong umalis na. Utang na loob ko ang pagpapasilong nila at pag-alaga sa akin noon. Kung nakikinig man sila sa kwentong ito, maraming salamat sa inyo. Binalikan ko ang bahay ni Ligaya. Naroroon ang ipon kong pera at magagamit. Mahirap namang sumibat sa lugar nang wala akong kapera-pera. Wala namang naging problema kasi nga tanghaling tapat yon. Alam kong hindi umuwi si Ligaya. Sino bang uuwi, diba? Alam ko namang patay na yon. Na makuha ko ang ipon ko at ilang mga gamit. Umalis kaagad ako noon at dire-diretso ng biyahe hanggang Dapitan. Kung sa Bisaya pa, natagamdod ko. Mantakin yung ang iniisip ko noon ay magkapera lang. E di may kinahantungan ng lahat. Ang totoo, kasalanan ko din naman kasi yon. Nasilaw lamang ako masyado sa kakarampot na salapi. May trabaho naman pero iniiwan ko yun kasi nga, mas nakakaipon ako nun. Malaking aral sa akin yung mga nangyari. Hindi naman sa pinupukol ko lang ito sa kalaguyo ko, kundi para sa lahat. Na huwag tayong magtitiwala sa mga taong hindi natin gaano kakilala. Huwag masyadong kumpiyansa at mapusok. Gawa ng ginagamit na mga kampo ng dilim. Ang kahinaan natin para tayo ay mamanipula. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo lamang po ako sa Facebook, sa Instagram at email. Sa mga magsisend naman po ng story natin, masasuggest ko na isasend natin sa email para mas nababasa ko kasi ang dami pong message sa social media. Natatambakan po, okay? So sa mga magtatanong kung saan makikita, nasa description po siya ng bawat story. Click nyo lang yung description, nandan po lahat ng contacts natin, okay? Shoutout po sa mga bago at nag-renew ng kanilang membership sa mga bago. Hitomi Kagayama, and Geoff Assis and Zordik Chua. Maraming salamat. Happy 2 months, Baby Lynn. Happy 3rd, Melot. Happy 4th, Kibian Orb. Happy 11th, Itzanoy. Happy 21st, Richard Eugenes Cipriano and Betha Benario. Happy 22nd, Cale Bautista. Happy 27th, Jesus Paul Saragosa. Happy 33rd, Rosalina Dumdum. Happy 34th,
Annalyn Cabrilas, and happy 37th IM. Sa mga nag-message naman, magandang umaga sir at papabati nga po pala ako ulit sa iyo kasi birthday po namin ngayong November 25th. So belated happy birthday ito. Belated happy birthday sila ng kambal niya. Happy 30th birthday po sa akin at sa kambal ko na si Marvy Pameron na ngayon ay nasa Chicago, USA kasama ang asawa niya na si Mary Jane Pameron at sa anak nila na si Hailey or Hailey Pameron. Advance happy birthday sa iyo. Delayed kasi kayo dyan ng isang araw. Pa-shoutout din po sa dalawa ko pang kapatid na sina Cyrus Pameron at si Pamela Pameron. 4 years na po ako nakikinig sa mga kwento niya at favorite talaga namin ang pag-aswang at kulam o barang ang kwento. More power Sir Seth. At sana madami pa magpadala ng mga kwento nila ng mga kababalagan para may aabangan kami palagi. From Gong Pameron, thank you. Sir, pwede magtanong kung may karugtong pa yung kwento ni Roberto. So, depende kay Sir Roberto kung magpapadala po ulit siya, okay? Ako pala si April Joy Malorca. Matagal na ako nakikinig sa kwento mo. 4 na taon na pwede ring pa-shoutout po kay Ate Joanna May Bailon na nasa Saudi Arabia nagtatrabaho. Matagal na rin po siya nakikinig sa kwento mo. Mas naano pa siya sa akin. God bless. Ang ganda ng voice mo. Thank you po, ma'am. Good evening, sir. Pa-shoutout po sana, sir. Sa next upload mo, palagi po kami nakikinig na mga kapatid pag may ginagawa sa bahay at bago matulog. More stories to upload po. At ingat po palagi from Mark Jan Mabale. Thank you. Sir, magandang hapon. Shoutout ng isa sa mga silent listener nyo from Batangas. Salamat po from Enrique Mendoza. Sir, salamat po sa magagandang story from Wilson Hamandre ng Puerto Princesa City sa Palawan. Sir, pa-shoutout po silent listener mo ako since pandemic. Thank you from Mikael Adahar. Sir, shoutout, good morning. 6 months na po ako nakikinig dito sa Cyprus. Sir, gusto ko po lahat ng kwento mula na po yung kay Roberto at 12 Bolitas. Sana ay may karugtong pa. O Roberto, kung nakikinig ka, baka naman. From Karen, abolasyon po ng Negros Occidental. Sana makapagpadala na ulit si Roberto. Sir, magpapa-shoutout po sana kami ng asawa ko, Arian Yoshino at Ray Vincent Yoshino. Avid listener niyo po ako hanggang nakapag-asawa pati na rin ang asawa ko na addict na rin gabi-gabi. Kaming nakikinig sa mga kwento mo, pampatulog na namin. Maraming salamat po from Argab. Pa-shoutout po sa aking asawa, John Joshua Monsayak. Happy 87th month sa'yo, love. Nagtatampo ako sa'yo kasi nakalimutan mo na ako. Pero gets ko naman, busy sa work. Thank you for that, love. Always ingat ka palagi. And sa aking 2 kids, Jane Athena Monsayak and Tyron Cloud Monsayak. Love ko kayo palagi from Princess Monsayak. Shoutout kay Rachel Ibido, taga Kabangkalan City, Negros Occidental. Sana ma-shoutout. Thank you po. Sir, pabati ako. Isa ako sa pinakamasugid mong tagapakinig mula sa ang bodyguard kong aswang hanggang ngayon. Almost 2 years na ako nakikinig at pabati pala sa anak kong si Zyrene Jade Socorro. Thank you from Gary Socorro. Thank you po. And last but not the least, sir, silent listener niyo po ako for almost 1 year na. Naubos ko na lahat ng videos sa lahat ng channel nyo. Always waiting po sa new upload. Lahat ng channel ay pinagpalat talaga ang voice nyo. Napakasarap pakinggan kaya kulang ang araw ko pag hindi ako nakikinig. Pa-shoutout po sa mga nayanggaw ko sa pakikinig sa amin sa Nasugbu, Batangas. Mga kasama ko dito sa bahay. At sa anak ko na 5 years old na si Grant Averina. Kabisado ang intro nyo. Sana po ay dumami pang subscribers nyo. Sana pag nag 1M na kayo, may meet and greet kayo sa amin. Ako, madalas pa naman ako mag-bike sa Nasugbu. Tapos may merch din Mag-iat po kayo palagi, sir. From Garmy Fuentes. Thank you po. Ayun lang mga kagiliw, maraming salamat po sa inyo. Happy weekend po sa lahat.